So, tayo pong lahat ay dumako sa ating mga Biblia at magbasa tayo. And after that, tayo magpipray. Samahan niyo ko una sa Book of Psalms, sa chapter 92, starting at verse 5, at babasahin natin hanggang verse 10. Sabi sa verse 5, O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. A brutish man knoweth not, neither does a fool understand this. When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish, it is that they shall be destroyed forever. But thou, Lord, art most high forevermore. Amen. For lo, thine enemies, O Lord, for lo, thine enemies shall perish. Amen. All the workers of iniquity shall be scattered. But my horn shall thou exalt like the horn of an unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Sa James chapter 1, magsisimula din tayo ng verse 5. At ang babasahin naman natin ay hanggang verse 12. Sabi sa verse 5 ng James 1, If any of you lack wisdom, let him ask of God, that gives to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted, but the rich that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the passion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord has promised to them that love Him. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. O aming dakilang Diyos, You are the author of this book, Lord, ng mga scripture na ito, written by the prophets, mga banal na tinawag mo by divine inspiration, Lord God. Tulungan mo din po kami sa umagang ito na aming mapakinggan ang mga salitang ito at maunawaan na may inspirasyon na nanggagaling sa iyo. Sa iyo lamang po ako umaasa, Panginoon, sa aking kakayahan. Ako po ay limitado. Kung meron man akong karunungan, ito'y makatao lamang na mauuwi sa walang kabuluhan. Kung kaya't ako po ay umaasa kasama ng aking mga kapatid na ikaw po ang mangungusap at magpapahayag sa amin sa umagang ito. Pagpalain mo muli ang iyong mga salita at ito'y maging pagpapala muli sa puso ng bawat isa amin. Aming dalangin ito at sa mo itinataas sa iyo pong dakila at banal na pangalan. It's only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. So iniisip ko sana ngayon ko na ipahayag yung maybe last part ng ating natalakay patungkol sa mga anak ni Israel. Pero dahil yun ay Wednesday, tinalakay natin yung part 1, part 2 ng Wednesday. So mas binabuti ko po na yun ay dalhin din po sa Wednesday. Para naman yung mga kapatid na napakinggan yung part 1 at part 2 ay hindi nila ma-miss. Bagamat pwede nilang mapakinggan sa live, pero iba pa rin na siyempre nanghihinayang ako na yung mga kapatid na nakapakinig ng part 1 at part 2, yung pinali tuloy ay wala sila at yung iba ay nasa Ocampo. So, binigyan ko ng halaga yung mga kapatid na nung part 1 at part 2 ay napakinggan nila. Kaya, ang paksa natin sa umagang ito na ibinigay ng Panginoon ay ito po ang dadalhin natin sa pangaral at pagtuturo at nawa ang Panginoon ang tumulong sa atin. So, nais ko po itong bigyan ng title at kinuha ko ito sa huling aklat na binasa natin sa sulat ni Santiago. Sa huling verse, na nagsasabing the crown of light.
At ako po'y pinagpala sa mensaheng nandito, mga kapatid. Ang Panginoon ay patuloy na nagdadagdag. So, sa pagpapasimula, ang korona na ito ng buhay ay iba ito sa walang hanggang buhay. Sapagkat ang life na nandito ay ito na po yung walang hanggang buhay. At sila na mayroong walang hanggang buhay or eternal life ay mga taong ito, ang mga taong ito ay predestinado ng Panginoong Diyos buhat sa pasimula at ang mga taong ito ay tatanggap ng kaligtasan. Marami pong tao ang maliligtas, mga kapatid. Alam naman natin ito. May mga righteous people na maliligtas. Ito yung mga taong hindi parte ng nobya ni Kristo, pero dahil sa kagandahang loob at kabutihan na kanilang ginawa sa Panginoon at sa kanyang iglesia, lalong-lalo sa mga mananampalataya at kahit man nga sa mga Hudyo, na ginawan nila ng mabuti, ang mga taong ito na bagamat hindi nakapakinig ng salita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay ituturing silang ligtas at kikilanin sila ng Panginoon na mga mapalad din naman. So they are the righteous people. Maraming mga tao nung unang panahon na namatay ng walang kaalaman na hindi nila napakinggan ang Ebanghelyo. So nandyan din yung mga foolish virgins. Yan ay malimit na nating marinig. Sa Matthew 25 ay may talinghaga patungkol sa dalawang uri ng babae, ang mangmang at ang mga matalino. At yung mangmang ay alam natin na bagamat sila ay nagkulang ng langis, pero sila ay malinis. Nahugasan sila, mga kapatid. They are justified by the blood of the Lamb. At sila ay ligtas. Kaya ang mga mangmang na babae ay ligtas sila. They have the eternal life. Pero walang korona. Andun sila sa millennium, andun sila sa bagong langit at bagong lupa, pero wala silang koronang suot. So may mga taong ligtas, may buhay na walang hanggan, pero walang crown. Ibig sabihin, yung eternal life, yung mga taong magtataglay ng walang hanggang buhay, ay maaari ding magtaglay pa ng korona. So iba po kasi yung taong ligtas lang, na ordinaryo lang, they are foolish, they are righteous, pero ibang bagay, yung taong may buhay na walang hanggan, na binigyan pa ng korona. At sino daw po yung may mga korona? Ito ay yung mga pinangakuan, sabi sa verse 12, sabi diyan, the Lord has promised to them that love Him. So ang bibigyan ng korona, ang susuotan ng korona, ay yung mga pinangakuan nito. At ang mga taong ito ay umiibig sa Panginoon. Amen. So halos continuation nito ng paksa natin, pero in a different view, mga kapatid. Yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan ay about sa pag-ibig. Umiibig sa Panginoon. Maraming taong dumadalo sa gawain, maraming nandito ngayon na pwedeng ligtas, pero hindi magtatanggap o hindi tatanggap o magkakamit ng gantimpala. Hindi magkakamit ng rewards. So ang biyaya ng Diyos, ito ay kagaya ng regalo. Ang kaligtasan ay kagaya ng regalo. Pero ang reward ay ibang bagay. Sapagkat ang reward, kinakailangan mo itong pagtrabahuhan. Kailangan mo itong, kinakailangan mo sabihin natin, ng ability. Kinakailangan mo ng pagsusumikap. Diba? Kagaya, sabi ni Pablo, kagaya sa mga tumatakbo sa isang takbuhin na ang nasa unahan na tinitingnan nila ay ang gantimpala. Tumatakbo sila, nagtitraining sila, tinatampal nila ang kanilang katawan, nagsasanay sila, they train hard, they discipline themselves, mga kapatid. Para saan? Para sa reward. Maraming ligtas, maraming nakatanggap ng biyaya. The just shall live by faith. Yung mga na-justified, they are saved. Even yung mga sanctified people, they are saved. Pero ibang bagay, yung mga baptized ng Holy Ghost. Amen. At ang mga taong ito ang tatanggap ng korona. Kaya bagamat mabigat yung sinabi ng propeta, babanggitin ko, in every fellowship, in every church,
there are always three kinds of believers. At kayo po ang nakakaalam at ang Diyos, bagamat tayo, kahit tayo sa ating sarili, hindi natin alam kung ano tayo at saan tayo sa tatlong ito. Sapagkat ang una ay mga hindi talaga mananampalataya, bagamat nandito tayo, pero sadyang wala talagang pananampalataya. Walang kapahayagan. Sapagkat ang sabi ng propeta, faith is a revelation. At tinagdagan ko to dati, kung matatandaan nyo pa, revelation of what? Revelation of the will of God. Kapahayagan ito ng pagkakilala sa kalooban ng Diyos at ito ay iyong gagawin. At may mga tao daw na walang pananampalataya, sabi ng propeta, hindi siya tumutukoy sa labas kundi sa loob. Mga kasama na sa iglesia pero walang kapahayagan. They are foolish. Mga mangmang. So, huwag kayong masasaktan, pero magpapahayag po talaga ako ng mabigat sa umagang ito. And ang Panginoon nawa ang mag-comfort sa inyo, mga kapatid. Masaktan na tayo, ako'y nasaktan. At kung kayo man ay masaktan, alam ko ang Panginoon ang magkukomfort sa inyo. At ang ikalawang uri ng mga mananampalataya, o sabihin natin ng mga tao, hindi mananampalataya, ay yung mga sabi ng prophet ay make believers. Ito yung mga 50-50. Mga akala nila sila yung mananampalataya. Dahil umaawit din naman sila, they praise and worship, nakikinig sila. Pero pag dumating ang mga tiisin, ang mga pagsubok, parang ito yung mga taong nalintulad ng Panginoon sa mga lupang nahasikan ng binhi na yung una ay tabi ng daan, mabatuhan at dawagan. Na kapag nasa gawain at tumanggap ng salita ay nagagalak din naman. Sa mga awitan ay nagagalak. Pero pagdating na sa mga pagsusubok ng Panginoon in testing time, in hard times, ay madali para sa kanila ang bumitaw. Nasundan niyo ba, mga kapatid? Madali sa mga taong ito ang magdalawang isip, ang mag-alinlangan. At dahil sa pag-aalinlangan, nagagawa nilang ikompromiso ang salita, ikompromiso ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Apostol Santiago, ang mga may dalawang pag-iisip ay hindi matibay at hindi matatag. An unstable mind, di ba? A double-minded man is unstable in all his ways. Ang taong may dalawang pag-iisip o pag-aakala kung ano ang kanyang gagawin ay hindi yan magiging matibay. At ang pangatlong uri ng mga tao ay mga taong may pananampalataya talaga. At sana'y andon tayo. Ang mga taong ito ay may kapahayagan, they are wise. So bakit ba ito ang introduction ni Brother Ryan? Bagamat ang paksa natin ay crown of life. Pag pinag-usapan po kasi ang corona, mga kapatid ko, ito'y sabi ko, it is a reward. Diba? Parang si Esther na kinurunahan. At nakita natin na si Esther ay isang babaeng pantas. Diba? Si Esther ay isang babaeng nakikinig sa propetang si Mordecai. Kapag pinag-usapan ang korona ng buhay na tatanggapin ng mga nobya ni Kristo, ito ay may kinalaman sa pagtanggap niya ng isang bagay na karapat dapat siya sapagkat siya ay napatunayan at may mga bagay siyang ginawa kaya napatunayan na siya'y karapat dapat dito. It speak about the reward. Kaya nga dito sa binasa natin, may mga salitang highlighted talaga sa akin. Sa Psalms chapter 92 verse 10, ang sabi sa verse 10, "But my horn shall thou exalt like the horn of a unicorn." Ang aking sungay, sabi ni David, ay iyong i-exalt na kagaya ng unicorn. At ang unicorn na yan, mga kapatid, ay yan po ay mga rhinoceros. Alam niyo po ba yung hayop na rhino? Ang rhino po ay malaking hayop yan na may isang sungay sa unahan. Di ba?
So, yan po ang unicorn. Sa ibang mga salin, sa mga original manuscript, sa mga old version ng banal na kasulatan, yan ay rhinoceros. Sa iba kasi sinasalin niya na bull, ang iba naman ay ox, pero sa original talaga, yan ay isang uri ng hayop na yung tinatawag na rhinoceros. At ang sinisimbolo ng rhinoceros, mga mahal kong kapatid, ay power, might, and strength. Andiyan pa ba kayo? Sapagkat ang sabi ni David, siya daw ay may sungay siya, di ba? At yung sungay na yon ay kagaya ng, dito mailap na toro. So sa pagkatagalog ay mailap na toro, baka or ox. Yan kasi yung salin. Sabi sa pag-aaral, isinalin na ito sa mga mababaw na pagsalin at sa mga makabagong salin na baka, bull, o kaya ay, yan nga, toro, mga kapatid ko. Pero yan ay rhinoceros. At ang sabi sa huling bahagi, may tutuldok, ako'y pinahiran ng bagong langis. So alam naman natin kung ano ang meron sa pagpapahid na yan. Pag pinag-usapan ang pagpapahid ng langis, mga kapatid ko, that is an exaltation. Si David, bago naging hari, pinahiran siya ng langis. Si Queen Esther, bago naging reyna, pinahiran siya ng langis, pinaliguan siya ng langis. So alam naman natin ang sinisimbolo ng langis, ito ay ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. At itong mga taong ito na pinahiran ng langis ay mga taong pantas. Nakagaya sa Matthew chapter 25, yung talinghaga ng mangmang at mga matalino, yung 5 babae na pantas ay merong dalang langis. Samantalang yung mga mangmang may lampara pero walang langis. Kung babasahin natin yung binabasa natin sa Psalms, balikan natin yung Psalms, sapagkat ang nandito ay 2 uri ng tao, ang mga taong mangmang at mga taong matalino. Sabi sa verse 5, O Lord, how great are thy works. Hallelujah. Napakadakila po ng gawa ng ating Panginoon. At sana'y nararanasan natin ito at sana ay nakikita natin ito sa buhay natin na ang Diyos ay dakila sa kanyang mga gawa. Mapalabas man sa kanyang creation, sa natures, at sa buhay natin, mga kapatid. The works of the Lord are great. At ang pangalawa, thy thoughts are very deep. Ang kanyang pag-iisip ay napakalalim. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Diyos ay talaga namang walang mapagsidlan ang kanyang karunungan at ang kanyang kaunawaan. Amen. Siya'y puspos ng karunungan, siya'y puspos ng kaunawaan, mga kapatid. Pero sabi sa verse 6, But the brutish man knoweth not. Sa iba pong salin, sa ISB, yan ay stupid person. Stupido. Di ba, yung mga estudyante, kapag napapagalitan ng guro, stupid. Stupido. Bobo. Ang sakit talagang masabihan yan. Hindi ka nakikinig, hindi ka nag-aaral, panay ka absent. Hindi ka nagre-review. Kaya ka bagsak. Kaya hindi ka natututo, kaya hindi ka lumalago, kaya hindi ka gumagraduate, kaya lagi kang bagsak. Sapagkat bobo ka. At ang pagiging bobo daw, mga kapatid, ang pagiging mangmang, pagiging false, ay hindi yan isinilang kang bobo. May mga dahilan po ang pagiging false. So yan ang sasabibigyan natin ng pansin sa umagang ito. Sapagkat ang mga mangmang ay hindi tatanggap ng gantimpala. Ang mga mangmang ay hindi kukurunahan. Bagamat ligtas ka, I hope so and I prayed sa mga taong ganito ang kalagayan, may mga taong ligtas, pero hindi kasama sa nobya ni Kristo. Dahil pag pinag-usapan ng nobya ni Kristo, napakabigat nito at napakataas na pagkatawag, mga kapatid ko. Sabi dito, a brutish man knoweth not.
or a stupid person. Sa ISB, kung makikita natin, wag mo nang ipakita, Brother Chot. Pwede yung i-take note na lang sa ISB. A stupid person, knoweth nothing. Wala siyang nalalaman. At may dahilan kung bakit walang naiintindihan ng isang tao. Pangalawa, sabi dito, neither does fool understand. So ang mangmang daw ay hindi nakakaintindi. At ang mga ito, sabi dito, and when the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish, it is that they shall be destroyed forever. So ang mga taong ito na mananatiling mangmang, ang mga taong nakatalaga sa kamangmangan at kahangalan, ay ito ang mga itinalaga ng Panginoong Diyos para mapahamak magpakailan-kailanman. Ibig sabihin, itong mga mapapahamak na ito, na hindi magtataglay ng buhay at hindi rin tatanggap ng reward, ay mga taong nanatili at mananatili sa kanilang kamangmangan at kahangalan. At hindi ganito ang mga anak ng Diyos. Sa bagamat totoo na tayo mga hangal, na tayo mga mangmang, walang pinag-aralan, walang kamalayan sa kalooban ng Diyos, pero nang tawagin tayo ng ating Panginoon, nang tinawag niya tayo para maging estudyante niya, maging disipulo. Di ba yan ang kahulugan ng disipulo, estudyante. Kaya tayo nagsisimba sapagkat may Bible study, nag-aaral tayo. Ang sabi ng ating Panginoon, yung mga disipulo, binanggit ni Brother Intoy kanina, na the truth shall set you free. At sino yung pinapangaralan doon ng Panginoon? Kung babasahin ninyo, yung mga disipulo. At ang sabi ng Panginoon, kung talaga kayo, yung mga disipulo ko, makikinig kayo sa akin. At malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Hallelujah. So, ang mga taong mananatili sa kamangmangan, mananatili sa kawalan ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos para matuto at lumago, ito daw ang mga nakatalaga sa pagkapahamak. So meron pong manifestation. Ang taong hangal, alam niyo po ba yung stupid person, yung hangal, mga kapatid? Yan yung mga taong matigas talaga yung ulo. Hindi nakikinig. Kaya mamaya may isa-isahin tayo patungkol sa kalagayan ng mga hangal at mga mangmang na tao. At kung meron mang nandito sa umagang ito na tila ba nasa ganung kalagayan, ay meron pong ipinapayo ang banal na kasulatan, ano ang dapat nating gawin. Kung masusumpungan natin ng ating mga sarili sa umagang ito na nasa kalagayan tayo ng pagiging mangmang at estupido sa kalagayan natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid, at sa pagkakilala natin sa kalooban niya. So sila ang mapapahamak, ang mga taong gagawa, sabi sa verse 7, ang wicked ay kagaya ng damo na gumagawa ng kasamaan at sila'y lalago sa paggawa ng kasamaan. Ibig sabihin ng mga taong ito na mga mangmang, mga hangal, na di nakakaunawa ng kalooban ng Diyos at nakakaranas ng mga gawa ng Panginoon, mananagana din sila. Pero ang pagsagana nila ay ang paggawa ng kasamaan. At ang kanilang dulo, ang kanilang pagkakatalaga ay kapahamakan. They will destroyed forever. Sabi sa verse 8, But thou, O Lord, are most high forevermore. For lo thine enemies, O Lord, for lo thine enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered. So lahat ng mga gumagawa ng masama, lahat ng kaaway ng Panginoon na mananatiling mangmang, hangal sa pagkakilala sa kanyang kalooban, ang mga ito'y mapapahamak, ang mga ito'y magkakawatak-watak. Pero ang verse 10 ay nagsasabi, may mga kagaya ni David, at dalangin ko at umaasa ko na isa ako doon at isa kayo, sa kagaya ni David, na palalaguin ng Panginoon. Amen? Nakagaya ng isang rhino. So, nung nakaraan, pinag-aralan natin ibang hayop, yung kamelyo. Ngayon naman, rhino.
A unicorn, pero hindi natin bibigyan ng diin ang rhino, mga kapatid ko. Ang gusto kong tingnan natin dito ay ang gagawin ng Panginoon na pagpapalago. Sapagkat ang sabi niyan, ang aking sungay ay yung pinataas. Ibig sabihin, that is a process na pinapalago ng Panginoon at palalaguin ng Panginoon ang isang taong pinili niya para tumaglay ng kapangyarihan, di ba? Power, might, and strength. Magiging malakas ang isang Kristiyano na itinalaga ng Panginoon sapagkat siya'y palalaguin ng Diyos. Hindi ka mananatiling mahina. Wala pong rhino na walang sungay. Di ba? Ang rhino, habang lumalaki yan yung sungay niya na nasa unahan, nasa front line, lumalaki din. Tumataas, mga mahal kong kapatid. At ang kagandahan dito sa pagtatalinghaga lamang, may pagpapahid ng langis na gagawin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So may pag-exalt, yung exaltation na nasa verse 10 sa English. Yan ay, kung maalala nyo yung paksa natin nung Wednesday, merong isang anak ni Israel na itinaas. Di ba? The Lord exalted me. Sino? Nakakaalala kung sino yon? Yung pang-10 anak. Sino yung pang-10 anak? Si Sibulon. Di ba? Kalimutan nyo na. Aralin nyo ulit. Yung pang-9, si Isakar. At sino si Isakar, mga mahal kong kapatid? Taong may karunungan at kaalaman sa pagkakilala ng mga panahon. Tama po ba? Si Isakar, ang tribo ni Isakar ay mga taong binigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman sa pagkakilala ng panahon na kanilang kinabubuhayan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, alam din ng mga taong ito ano ang kanilang gagawin. May alam, may karunungan, at may ginagawa. Kaya ang sumunod na anak ay si Sibulon. After Isakar, si Sibulon. Ano naman si Sibulon, mga mahal kong kapatid? Anong sabi ni Sibulon? Sa pangalan niya, ang Panginoon ay itinaas ako. Nalala niyo po ba? The Lord will exalted me. At si Isakar ay meron ding pagpapahayag doon na the Lord give me a rewards. That is Isakar. Dahil sa karunungan, dahil sa understanding, dahil sa kanyang ginawa o sa kanilang ginawa, binigyan sila ng Panginoon ng gantimpala. At dahil sa gantimpala, ang kasunod ay ang pag-i-exalt. Pag sinabing exaltation, mga mahal kong kapatid, papupurihan ka. It is adoption. Patungo na ito sa adoption. Pag sinabing exaltation, may honor ka. Amen. Tatawagin yung pangalan mo. Lahat na lang ng reward, hinakot mo. Most industrious, most punctual, most honest. Ano pa lahat ng reward? Lahat tayo, aakyat tayo sa stage ng Diyos. Amen. Hindi lang nag-iisang tatanggap ng reward, ng pagpapakilala, kundi lahat ng mga anak ng Diyos na bahagi sa nobya ni Kristo na itinalagang tumanggap ng korona ng buhay. Sapagkat sa korona na yon, mga mahal kong kapatid, andun lahat ng mga katawagan, kung ano man ang na-achieve, na-accomplish ng isang mananampalataya. At ganoon ang magiging karanasan ng mga taong nakatalaga na maging mga pantas, mga mahal kong kapatid. So dinaanan ko lang si Sibulon at si Isakar sapagkat ito ay halos related sa naging paksa natin noong nakaraang Wednesday. Isakar, tumanggap siya ng understanding, alam niya kung anong kanyang gagawin, tumanggap ng gantimpala, at pagkatapos dumating si Sibulon, siya itinaas ng Panginoon, din ang kasunod ay si Joseph na pinagpala ng gusto. Di ba? Naalala niyo ba? At pagkatapos si Benjamin na tinawag na anak ng kanang kamay. Adoption. Kung si Jose ang pinaka-paborito, si Benjamin naman ang pinakamamahal. Kaya dito sa mga elder ng church, meron ako ditong Joseph and Benjamin. Di ba?
Napakasarap maging paborito. Sa mga young people ng mga nakaraang panahon, bago yung version 2 ng young people, papasalamat ako may lumitaw na Brother Richard at Brother Jeric. Diba? May mga taong ganon, namumukod tangi. Pero bagamat may mga namumukod tangi, yung 12 anak ni Israel, iba-iba yung kanilang kalagayan, iba-iba yung kanilang pagkatawag, pero ang kagandahan pagdating sa reward at sa dulo, sa pagtatalaga ng Panginoon, pantay-pantay ang matatanggap. At ang sarap sana kung lahat dito ay madaanan yung 12 kalagayan ng anak ni Israel sa pagkakatalaga ng Panginoong Diyos. Hanggang sa dumating tayong lahat kay Jose at kay Benjamin, mga mahal kong kapatid. So, adlib yan. Wala yan sa paksa natin. So, tungo tayo sa pagpapatuloy. Meron akong mga elinista dito, mga mahal kong kapatid, patungkol sa mga mangmang. Para makita natin ang kalagayan nila at masiyasat din natin ang ating mga sarili. May 3 kong inilista dito. Una, foolish, do not understand. Ang mga mangmang ay hindi nakakaunawa. Napakadali pong itipo nito, mga kapatid ko. Iba yung mga taong bata pa sa pagiging adults. At sa bawat panahon, sa bawat sabihin natin, sa edad na kalagayan ng tao mula sa pagkabata hanggang sa kanyang unti-unting paglaki at pag-matured, may sukat na naroon. Sapat na sukat para makomprehend niya o maunawaan ang isang bagay. Iba ang level ng grade 1 sa grade 2. Hindi mo pwedeng sabihin na tanga yung grade 2 dahil hindi yung grade 1 dahil hindi niya maintindihan yung aral ng grade 2. Naintindihan niyo po ba? Hindi ko pwedeng sabihin na yung grade 1 at yung high school, yung first year, ikukumpara ko sila at sasabihin ko na dahil hindi maunawaan ng grade 1 yung naiintindihan na ng first year high school, sasabihin kong yung grade 1 na ito ay mangmang. Pero madaling makita, di ba, kahit grade 1 pa yan, o sabihin natin, 4th year high school ka na, sapagkat may leksyon na pari-parehas ng pinapakinggan. May pag-aaral na itinuturo na kung saan. Kaya ang Diyos na ang nakakaalam ng kalagayan natin. Kung anong grade na tayo sa buhay espiritual. Hindi ko alam kung may grade 1 dito. Itong yung nakaupo dito sa unahan. Di ko alam kung anong grado nito. Natiyak, wala itong naiintindihan ngayon. Kung sa pag-aaral pa sa grade 1, merong bulan-bulan. Di ba? Pero kahit papaano, nakakatulong na din na umupo siya diyan. So ang Diyos na lang ang bahala na humatol sa ating kalagayan, mga kapatid ko. Ang isang bagay na ipinapakita, may mga taong mangmang at mga taong pantas. Mapa-grade 1 man yan o mapa-4th year high school, mapa-college, ang isang kalagayan ng mangmang, grade 1 yan o high school o college, hindi nakakaunawa. Kung ang pagtuturo ng teacher sa grade 1 hindi naiintindihan, that is foolish. Kung ang isang first year high school hindi naiintindihan ang tinuturo ng kanyang teacher, that is foolish. Ang isang first year college na tinuturo ng professor na hindi naiintindihan at talagang hindi niya naiintindihan, that is a foolish. Isang bagay lamang ang pinapakita ng isang mangmang ay hindi nakakaunawa. Kumusta ang kalagayan ng mga mananampalataya sa atin? Faith is a revelation. Ang pananampalataya, ang totoong pagiging mananampalataya ay pagkakaroon ng kapahayagan. Pagkakaroon ng karunungan at kaunawaan sa salita at kalooban ng Diyos. At ang mga taong ito, itong dito sa unang bahagi, mga mahal kong kapatid,
na walang nauunawaan ay dahil sa sabi natin, sa kanilang kalagayan. Pero hayaan nyo na mamaya sa pagpapatuloy natin ay merong paraan o daan na itinuro ang banal na kasulatan paano ang isang mangmang ay magiging pantas, mga mahal kong kapatid. So pangalawa, so itong number 1 natin, foolish do not understand. Andun yan mismo sa teksto natin na Psalms 92. Yung pinaka-reference niyan ay ang Psalms 92, verse 6. A brutish man know it not, neither does a fool understand. So yan yung number 1 natin. Ang isang taong hangal at mangmang ay hindi nakakaalam at hindi nakakaunawa. Hindi po si Brother Ryan na nagsabi niyan, mga kapatid ko. Ang Diyos. Ang isang taong walang nalalaman ay stupido. At may dahilan ng kanyang pagiging stupido. Sapagat sabi ko nga, walang ipinanganak na mananatiling stupido kung pipiliin niyang hindi maging stupido at maging mangmang. Sa palagay niyo, kung hindi tayo nag-aral mula grade 1 hanggang college at tumunganga lang tayo sa buong buhay natin, meron ka tayong malalaman? Wala. Hindi kahit letter A, hindi mo alam. Pagsulat sa pangalan, hindi mo alam. Sabihin nyo, justify nyo pa, Kuya Ryan, si Pedro nga, di marunong sumulat ng pangalan. Sigurado ka? Nung una yon. Pero bakit nakasulat siya ng kanyang sulat na naglalaman ng mga kapahayagan? Sapagkat ang Diyos ay nagtuturo. Mananatiling mangmang at hangal ang isang tao kung gugustuhin niya ito at kung ito ang pagkakatalaga sa kanya. And I'm sorry. Pagtatalaga ito ng Panginoon na kahit anong gawin natin sa mga taong hangal at mangmang ang pagkakatalaga, hindi talaga yan makakaunawa. Yung mga nandyan sa labas, sa binabible study natin, ini-evangelize natin, sinisiran natin, kung yan ang pagkakatalaga nila ay mangmang at hangal sa harapan ng Diyos, hindi yan makakaunawa. Kaya lang nakakalungkot pag sa church. Di ba yun ang masakit eh? Pero sa mga elders, sa mga nangangaral, habaan na natin yung pasensya natin. Kung mga ito ay di talaga nakakaunawa, magpatuloy lang tayo. Pero sadyang may mga taong hindi nakakaunawa at pipiliin nilang hindi makaunawa. So ito ay karanasan o isang bagay na pwedeng maranasan ng isang tao. Pangalawa, mga mahal kong kapatid. Pangalawa, basahin natin ang Galatia. Tingnan niya, kapag pinili ng isang tao na walang nalalaman o walang kapahayagan, kapag ang isang tao ay hindi nakakaunawa at walang nalalaman, o sabihin pa natin na pinili niyang maging mangmang. Pinili niya na manatili o gawin ang isang bagay sa kamangmangan. Anong sabi na Apostol Pablo sa Galatia chapter 3 verse 1? Galatia chapter 3 verse 1. Sa English, Brother Ochot, O foolish Galatians. Sinong sinusulatan dito na Apostol Pablo? Mga Kristiyano o mga mangmang na taga-Galatia, who has bewitched you that ye should not obey the truths. Foolish, do not obey. Pangalawa yan. Bakit nga naman talaga susunod kung walang nauunawaan? Kung sumunod man yan, delikado. Halimbawa, sabihin natin, Brother Dante, paki-welding nga nun. Ay nakinig. Sumunod kay Brother Ryan. Wow, magandang sumunod. Kung walang alam, pwede pang malaglag yan dyan. At siya mismong mawilding sa kanyang sarili. Tama po ba? Kaya napagtanto ko din to sa mga music, sa ministry. Hindi pala basta-basta dapat inuutusan ang isang tao na gawin ang isang bagay. Sapagkat kapag inutusan mo yan na walang nalalaman,
at ginawa yan niya na may kamangmangan, hindi po magiging maganda ang kahihinatnan. Subukin mong patugtugin ang isang tao na walang alam. Yung nag-aaral lang nga, halos ibigay na niya kanyang panahon sa pag-aaral, nagkakamali pa, yun kayang hindi nag-aaral. Yung ibigay na nga nila yung kanilang panahon, nagkakamali pa. Kumusta yung talagang hindi nag-aaral? Hindi nakikinig, hindi natututo, matigas ang ulo. Ang dadalhin lang yan sa church ay distraction, interruption. Subukan mong pangaralin yung isang taong walang alam. Mga kapatid, tatlo ang Diyos. Tapos yung mga walang alam nakikinig, Amen! Mga kapatid, sa pananalangin manguros tayo, bibigyan ko lang din alang-alang kay Brother Ubal. Kasi prayerful to, kaya lang mali. Nangunguros pa siya eh. Brother Ubal, ang pangunguros, inimbento lang yan ng Katoliko. So mula ngayon, wag mo nang gawin yan. Dahil ang pangunguros, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Inimbento lang po yan ng Katoliko. At ang mga Kristiyanong totoo ng unang panahon, hindi yan nila ginagawa. So I hope, kahit itong simpleng ito makuha ni Brother Ubal at dalhin niya sa kanyang pag-uwi. So alam kong ginagawa mo to dahil hindi mo naiintindihan, di ba? Hindi niya pa alam. Pero maganda yung kanyang ginagawa. Kung sa paningin ng mga Katoliko, sabihin nila, ayos tong taong to ha. Prayerful. Hindi nakakalimot manalangin. Sabihin natin, that's for grade 1. Wala pa siyang alam eh. Bata pa. Pero kapag tinuruan ka ng Panginoon at nakikita ng Panginoon ang ability mo, ang kakayanan mong magkomprehedo, umunawa ng isang bagay, ibibigay yan ng Diyos para sa iyo. At nasa tao na yan kung yan ay kanyang papakinggan, uunawain, at kanyang susundin. So pangalawa, mga mahal kong kapatid, si Apostol Pablo ang nagsabi na ang mga mangmang ay hindi yan susunod. Pangatlo, kulangin yung oras ko, kaya marami pa sana akong nakasulat dyan, mga kapatid. May iisa-isahin pa sana ako dyan sa verse na yan, hanggang verse 4 yan dapat. Papalawakin pa sana natin yung hindi pagsunod. Papalawakin pa sana natin yung sinabi dyan na Apostol Pablo na receive the Spirit. Kung babasahin natin sa Galatia chapter 3, sabi sa verse 3, verse 2, babasahin ko na lang, pero hindi ko na po ipapaliwanag. I want to learn only one thing from you. Did you receive the Spirit by doing the action of the law? Chapter 3, verse 2, Brother Ochot, ng Galatia. So, ang pinapangaralan dito ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya ng mga Kristiyanong nagpabautismo na sa pangalan ng ating Panginoon. This only would I learn of you, receive ye the Spirit by the works of the law or by hearing of faith. So, hindi po baptism of the Holy Ghost ang tinutukoy dito. Sabi sa verse 3, are you so foolish, having begun in the Spirit? So, ang mga taong itong mga mangmang, kaya alam mo na nasa simbahan sila. Ang mga taong ito ay nasa simbahan na, ang mga taong ito ay nagsisimba na, may ginagawa na sa church, pero yet, mangmang pa rin. Nananatiling mangmang, o naging mangmang, pinili nilang maging mangmang. Dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang mga taong ito daw ay nagpasimula na. Ibig sabihin na bautismuhan na ito sa pangalan ng Panginoon. Nagpasimula ito sa pananampalataya. Kahit pa paano ang mga taong ito ay sabihin natin, dumaan sa grade 1, grade 2, kaya lang hindi na lumalago. Alam niyo yun, yung mga pasang-awa lang na biyayaan. Nabiyaya ang Diyos eh.
Kadalasan yung nabibiyayaan, salamat sa biyaya ng Panginoon. Marami talagang pasang-awa. Maraming nasa millennium, nasa bagong langit, na dahil sa biyaya, pasang-awa. At magpapasalamat sila kahit tayo. Tama po ba mga kapatid ko? May mga taong grabe ang pasalamat, Lord. Alam ko talaga, Panginoon, I'm stupid. I'm fools. Pero salamat sa awa mo, sa biyaya mo. Pero wala kang corona. Tama po ba? O, sabihin nyo, Kuya Ryan, okay na yun. My goodness. Ayaw nyo bang maging nobya ni Kristo? Sabi nyo, Kuya Ryan, hindi kasi talaga namin magawang mahalin ng Panginoon eh. Yung iba nga, sinasabi nila, okay lang, kahit maging tagapunas na lang ako sa langit. Alam nyo ba yung mga nag-iisip doon, yung mga mangmang yun? Sabi kay teacher papakasipag lang siya. Mga sip-sip sa mga guro, may dalang floor wax. Nagbibigay ng piso, ng dos. Well, maganda yon. Kaya lang hindi yun ang pinakamaganda. Sapagkat ang pinakamaganda ay yung napupuri ka, paborito ka, at mahal ka ng guro mo. Sino dito sa pag-aaral naging paborito ng guro? Si Father Oban nagtaas ng kamay. Praise God, nakakatuwa yun Sarap sa puso na makakita ng mga Kristiyano nandito na paborito ng guro nung unang panahon. Ako kasi paborito ako ng guro ko dati. Lagi ako napupuri ng mga guro ko, kayo, kumusta? Kaya lang, walang kwenta yon. Ang pinaka-importante sa lahat, mapuri tayo. Di ba? Bagamat, ang Panginoon, meron siya talagang tinitingnan ng mga mangmang dito. At grabe ang pagtitiis ng Panginoon sa mangmang na ito. Kaya lang, ang mangmang na yan, laging napapangaralan, laging natuturuan, laging nare-rebuke. Pero yung wise, exempted yan. Di ba? Lagi yung nagbibigay ng ngiti. Ikukumparay ng guro, ikaw, bakit di mo gayahin si ano? Mga kapatid, bakit di mo gayahin si Father Richard, si Father Jeric? Wala lang tayong imig. Well, masarap pa rin yan. Ganun talaga ang buhay ng tao. Ganun talaga ang mga estudyante. Sa ayaw at sa gusto natin, may pagkakaiba. Kung babasahin niyo ang talinghaga ng Panginoon sa pagpapatuloy ng Matthew 25 patungkol sa mga mangmang at wise, ang sumunod na talinghaga doon ay mga talento. Na ang kaharian daw ng langit ay kagaya sa isang tao na umalis at nagbigay ng mga talento. Yung iba ay binigyan ng 5, yung iba ay 2, at yung isa ay 1. At sabi ng Panginoon, nakadepende sa mga talento kung ano yung kakayahan ng mga tao. Kaya bawat isa atin dito, binigyan ng Panginoon ng talento at sinusukat ng Panginoon ang talento na meron tayo sa kakayahan na ibinigay niya. Pero sabi ng banal na kasulatan, sinisingil ng Diyos at hinahanapan ng Diyos bawat isang binigyan niya. Kaya naniniwala ko ang may mga talento, gagamitin niya ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Can we say amen to that, mga mahal kong kapatid? Hallelujah. So itong mga mangmang na galisyang ito na pinapangaralan at nire-rebuke ni Pablo ay mga Kristiyanong nakaranas ng new birth. Ito yung mga nakapagpasimula, nagpapatuloy, kaya lang dumating ang araw na wala na, tinamad na. At pinili na lamang nila at ginusto na manatili sila sa ganong kalagay. Kaya naalala ko yung bisita natin ng Wednesday. 8 years siya sa college. 8 years, 5 years dapat lang. Panahon namin, mechanical engineer, 5 years. Si Jeremiah, lumipad na po yun ngayon papuntang Saudi ulit. At Dubai. Biyahe niya kaninang alas 10. Tama ba? Biyahe niya pa Manila, tapos bukas ang biyahe niya papuntang ibang bansa. Pero ang kagandahan sa taong yon, matyaga. Dahil mayroong kapatid na nagangalang Juan,
Diyan yung pangalan ng kanyang kapatid na kuya eh, na lagi daw siyang sinisermonan. Kasi ilang beses na sinabi ni Jeremiah, ayaw ko na. Di ko na kaya, nakakahiya na. Pero salamat, meron siyang kapatid na panganay na lagi siyang sinisermonan. Kasi biyaya ng Diyos, natapos niya yung 5 years course sa loob ng 8 years, pero hindi na nag-exam. Di ba? Nakatapos ka ng yung 5 taon, tinapos mo ng 8 taon. Pag napakinggan niya to, baka magalit yun sa akin. Ikinuwento mo pa. Kasi sabi ko sa kanya, panoorin mo yung mga videos namin. Di ba? Di rin nag-exam kasi alam niya, hindi niya kaya. Naalala ko si Brother Wilson, dapat di magtitik yan ng first exam niya. Kasi sabi baka daw, di niya kayahin, kulang siya sa review. Meron pa sa pinagdaraanan no, pero sabi ko, Brother Wilson, tanggapin mo ang Panginoon, magpabautismo ka, mag-exam ka. Nang makinig siya, mga mahal kong kapatid, first take. Salamat sa Panginoon, naging engineer ang ating kapatid. Matalino yun ha. Valedictorian yun nung high school. Pero nung magtitake na ng exam, nag-aalangan. Valedictorian na yun mga kapatid, matalino. Pero nung board exam na, at magbo-board exam, nag-aalinlangan. Bakit? Kulang sa review. Ay, yung mga mangmang dito. Patal ka na nga, hindi ka pa mag-aaral. My goodness! Binigyan ka ng Panginoon ng isang talento, hindi mo pa, pag di ka pa magpupursige, alam nyo, meron akong, ito nakakatawa to. Kasi sobrang bigat ng paksa natin, pag-aanin natin ng konti. Meron akong kabatsmate, na kapag tinawag, yun ang pinaka-ano sa amin. Yun ang pinaka-sabi natin, papagaanin na lang natin yung sinalita. Pinaka-mababa. Sabi natin talagang hindi nakakaunawa. Tinutulungan ko yun. Kapag yun magre-recite sa recitation, di ba nakatayo siya, Brother Jolan, stand up. Sagutin mo nga to. Halos hindi marinig yung boses. Kaya sabi ng teacher namin, ikaw, yung bibig mo, parang puwit ng manok. Hindi mo, halos walang marinig. Ang ginagawa ko, andun ako sa likod, ako yung nagre-recite, mga kapatid. Tapos sinusundan niya. Halimbawa, in the beginning was the Word, in the Word. Tapos sinusundan niya yon. At sa mga exam, sa mga quiz, nakapasa yon. Tingnan nyo, nakatapos yun ng grade 1, ng high school, nakapag-college. Nakapasa. Pero walang trabaho ngayon. Pasang awa. Pero wala kang gagampanan. Pero ibang bagay ang mga taong pantas at matalino sa kaharian ng Diyos. Sila ang mag-govern. Sila ang mamamahala. Kaya yung mga hindi talaga nakakapagsalita, kulang yan. Kung hindi mahiyain, di ba? Talagang walang nalalaman. So ang mga taong ito na binabanggit na Apostol Pablo ay mga born again na ito. Nakaranas na ito ng born again experience. Tinanggap na nila ang Espiritu through by faith. Sabi na Apostol Pablo, hindi bagat tinanggap ninyo ang Espiritu, dapat sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit kayo'y nagpapakamangmang na, sabi sa verse 3 ng Galatia 3. Sabi natin ang mga taong ito ay kahit papaano ay nakapagpasimula at nagpapatuloy. Kaya lang dumating sa punto na nagkaroon ng pagbabago. Kayo na nagpasimula. Kayo na tumanggap ng Espiritu, ngayon ay nagpapakasakdal na sa gawain ng laman.
So ulitin ko mga mahal kong kapatid, hindi yan baptism of the Holy Ghost. Ang paglalarawan ko dyan ay ang John chapter 20. Kung bubuksan natin, Brother Ochot, John chapter 20, verse 19 to 22. So daanan ko saglit. Ito yung panahon na muling nagbangon ng ating Panginoon sa mga patay. Ito yung resurrection, araw ng linggo. Nung umaga, di ba, nakita siya ng mga alagad. At nakita nila doon sa libingan, sa tomb na wala na ang Panginoon. Then nung gabi, nung same na day, sabi diyan, then the same day, nung pagbangon niya, at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and says unto them, Peace be unto you. So biglang nagpakita ang Panginoon nung gabing yon sa mga alagad. At nagsalita ang ating Panginoon, ang kapayapaan ay sumainyo. And verse 20, And when he had so said, nang siya'y makapagsalita, he showed unto them his hands and his side. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Verse 21, ituloy ko muna yung pagbasa. Then said Jesus unto them, again, nagsalita siya, nagpapatuloy siya sa pagsasalita. Peace be unto you. As my Father has sent me, even so sent I you. Then verse 22, And when he had said this, nang siya'y makapagsalita, nang siya'y makapag-exhort, makapagturo, he breathed on them and says unto them, Receive ye the Holy Ghost. And I do believe they received the Holy Ghost. Paano nga ba tinanggap ang Espiritu Santo? Paano mararanasan ang born again experience, mga mahal kong kapatid? Through by hearing and believing. Pero hindi pa po yan yung baptism of the Holy Ghost. First day pa lang yan ng resurrection. Kailan naganap yung baptism of the Holy Ghost? On the 50th day after resurrection. Sa panahon ng Pentecost. Pero paano nila tinanggap ang Espiritu Santo? Hindi yan literal lamang na huminga ang Panginoon. Bagamat may pinapakitang mensahe na nagtaglay ang mga alagad ng buhay, ng new birth, ng born again experience. Yung unahang talata ay nagsasabi sa verse 21, nang marinig nila ang Panginoon na nagsasalita, in verse 20, nang makita nila ang kamay ng Panginoon at ang kanyang tagiliran, anong sabi diyan? Ang mga alagad ay natuwa. Bakit sila natuwa? Nung panahon na yon, taglay nila ang lubos na pananampalataya. They know na yung nasa harapan nilang nagsasalita ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, alam nyo ba, nasa tagpong yan, merong isang wala. At ang wala dyan, sa konteksto ng mga verse na yan, wala si Tomas dyan, mga mahal kong kapatid. Kasabi ng ibang mga alagad, nang umalis ng Panginoon, Tomas, kasama namin ang Panginoon, nagpakita siya. Anong sabi ni Tomas? Di ako maniniwala. Diba? I do not believe unless na makita ko at may pasok ko ang aking daliri sa butas ng kanyang kamay at ng kanyang tagiliran. At ang sumunod na pagpapakita ng Panginoon, andun na si Tomas. Pagpasok ng Panginoon, nagsalita siya, Tomas, bakit ka hindi sumampalataya? At nang marinig ni Tomas ang Panginoon at ang makita niya, anong sabi niya? And Tomas believe. Sabi doon, tinawag niyang Panginoon, my Lord and my God. At bakit tumanggap ang mga ito ng Spirito? Nakaranas ng new birth sa panahon na yon? They received the Lord Jesus Christ,
by faith. At hindi yun ang baptism of the Holy Ghost. So sana maintindihan nyo, ikinukunik ko yung Pulis Galatians sapagkat ang mga Pulis Galatian ay nagtaglay din ng pananampalataya sa unang bahagi ng kanilang paglilingkod. Sabihin natin, nagpasimula sila sa mababang kalagayan bilang grade 1, grade 2, grade 3. Pero hindi ka na dapat manatili sa ganyang kalagayan. Kinakailangan mong lumago at patuloy na matuto. Amen? Kinakailangan mong maunawaan ang kalooban ng Panginoong Diyos habang nagpapatuloy ka. So ano nandito sa pangalawa natin, mga kapatid ko? Ang mga mangmang ay hindi yan susunod. Foolish obey not. So tayo magpapatuloy. Number 3. Hanggang 3 lang yung linista ko. Psalms 18, verse 1 and 2. Basahin natin. Psalms 18, verse 1 and 2. Sabi sa verse 1, nagkamali yata ako ng paglista, mga kapatid. Tingnan ko yung titingnan ko yung history ko sa Bible ko. I'm sorry. Proverbs. Hindi Psalms. So ang nailista ko talaga pala ay Proverbs. So nakikita ko ay itong Book of Psalms. Proverbs chapter 18 verse 1 to 2. Sabi sa verse 1, through desire a man having separated himself seeketh and intermediates with all wisdom. Sa Tagalog, ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat ng magaling na karunungan. So napakalinaw sa Tagalog. Yung humihiwalay at nakikipagtalo, ang hinahanap nila yung sarili nilang gusto. Kaya kahit anong pangangaral dyan, pagtuturo mo, pag hindi nila gusto yung napapakinggan nila, hindi yan makikinig. At hihiwalay yan. They will separate themselves. Sapagkat ang gusto nilang masunod ay yung yung kamangmangan nila. At kanilang nire-resist. They object, mga kapatid, lumalaban sila sa karunungan. And verse 2, a fool has no delight in understanding. Kaya ang pangatlo, mga mahal kong kapatid, foolish has no delight in understanding. Kaya yan nakikipagtalo, kaya hindi nakikinig, kaya hindi yan sumusunod. Hindi siya nasisiyahan sa karunungan at sa pagkaunawa. So yan ang nakakalungkot na katotohanan na may mga mananampalataya na pagkatapos mong turuan, pinangaralan, inadvisean, imbis na matuwa sa'yo at i-appreciate ka, they will separate themselves. Magagalit sila, makikipagtalo pa sa'yo. Why? Ang kalagayan ng kanyang puso ay pagiging mangmang. So kagaya na sinabi ko, may lunas dyan, mga kapatid ko. At merong dahilan kung bakit nagiging mangmang o mangmang ang isang tao. Pwedeng isinilang kang walang alam,
Parang batang walang alam, pero hindi ka mananatiling bata na walang alam. Hindi mananatiling bata ang isang Kristiyanong isinilang sa kaharian ng Diyos. Hindi ka mananatiling Ruben. Di ba si Ruben, panganay? Nakita ng Diyos ang kanyang affliction. Nakita ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Kasumunod, ibinigay sa Simeon na pinapakita ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay nagtuturo. Sapagkat nais ng Diyos dalhin ka sa kasakdalan. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng gantimpala. Amen. Kaya nga, di ba napakalinaw sa Ecclesiastes chapter 12 na ang pinakalayunin naman talaga ng Diyos sa buhay ng tao, matuto tayo. At matutong sumunod sa Panginoon. The whole duty of man, di ba? Ang buong katungkulan ng tao ay paglingkuran ng Diyos. Makinig sa Kanya at matuto, lumago. Kaya narito ang tatlong bagay din po na nilista ko. What to do. Ano ang dapat gawin para hindi ka maging mangmang o makaalis ka sa kamangmangan mula sa pagiging mangmang o walang alam o pagiging hangal ay tumungo ka sa pagiging dakila at pagiging pantas. Nais kong basahin ang Matthew 26. Isa ito sa pinagbulayan ko, mga kapatid. Ito, familiar ng verse sa atin ito. Matthew 26, verse 41. I-relate natin to doon sa James. Kung maalala nyo yung teksto natin sa James, andoon yung blessed is the man. Diba? After he tried. Pinag-uusapan doon ay balikan nga muna natin bago tayo pumunta dyan, Brother Ochot. Balikan natin yung konteksto natin sa Santiago para ma-relate natin ito. Sabi sa verse 5, so ito na. If any of you lack wisdom, di ba? Yung walang nagkukulang, yung nagkukulang sa karunungan at kaalaman, may ipinapayo si Santiago, let him ask of God. Amen. That God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Tagalogin natin. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ibig sabihin pagiging mangmang, nasa kalagayan ka ng walang alam, kamangmangan pa, pero sabi ng Panginoon, through by James, kung ang sino man ay nasa kalagayan ng pagiging mangmang, walang alam at kakaunti ang alam, lumapit siya sa Diyos at humingi sa Diyos sapagkat ang Diyos ay sagana na hindi nanunumbat at nagbibigay. Pero, ang sabi sa sumunod sa verse 6, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Ang tao daw na humihingi sa Panginoon na nag-aalinlangan, na walang pananampalataya, ay kagaya ng alon na tinatangay ng dagat, ng hangin ng dagat, mga mahal kong kapatid. Sabi sa verse 7, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Ibig sabihin ng isang taong nag-aalinlangan, mali ang kalagayan ng kanyang puso, ay hindi tatanggap sa Panginoon ng anumang karunungan. A double-minded man is unstable in all his ways. Hindi siya magiging matibay. Kaya nga yung rhino, gaano ba katibay ang rhino? Subukan mga makipagbanggaan sa rhino, Brother Dante. Nakakita na ba kayo ng rhino, mga kapatid ko? Alam nyo, nakakita na po ako ng leon at rhino sa dokumentary na wala pong nagawa ang leon sa rhino. Base lang sa mga napanood ko ha, bagamat kung meron man, mahinang rhino yon. Dahil wala pa akong napanood na rhino na nilapa ng leon. At ang rhino po, nag-i-enjoy yan sa tubig, mga kapatid, sa ilog. Laging naliligo yan. Palangoy-langoy lang yan sa ilog, ang rhino. Alam niyo ba yung rhino? At napakalakas ng rhino.
Kaya nga ang sinisimbolo ng rhino, power, strength, and might. At ganun yung sinasabi ni Haring David, na pinapalago siya ng Panginoon, pinataas, pinalaki ang kanyang sungay, at siya'y after noon, binuhusan ng langis. Pinahiran ng langis. Pero ang isang tao daw, na merong dalawang pag-aakala o pag-iisip, ay hindi yan matibay. Ibig sabihin, is not like a rhino. Pwede yan ay baby rhino pa lang, di ba? Pero wala sana ditong kambing. Sa lahat ng hayop, huwag kang magiging kambing. Okay pa na rhino ka, batang rhino, may pag-asa kang lumago. Pero ang kambing, kahit lumaki yan, wala talagang maiintindihan yan. At ang sabi sa sumunod, sa verse, verse 12, Blessed is the man that endureth temptation. So andyan na, mga mahal kong kapatid. Blessed is the man that endureth temptation. For when he strides, he shall receive the crown of life. So itong taong mapalad na ito na makapag-i-endure, mga mahal kong kapatid, sa tinatawag na temptation, ay tatanggap ng gantimpala o ng rewards. At ang rewards ay ang crown of life. So balikan na natin yung babasahin ko dapat kanina. Matthew 26, verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So ito, napaka-pamilyar ng verse na ito. Nung nakaraan, binigyan natin ng pansin ang pananalangin, mga kapatid. Sabi diyan, watch and pray, sabi ng ating Panginoon. Sinabi niya yan nung panahon na siya po ay, di ba? Nung siya po ay nananalangin ng 3 beses. At nakita niya ng kanyang mga alagad, patulog-tulog na walang ginagawa. Sabi ng Panginoon, wala man lang ba kayong kakayahan na samahan ako na manalangin, magpuyat? Kaya after ng Panginoon na makapanalangin ng 3 beses, pinagwikaan niya ang kanyang mga alagad at sinabi niya, watch and pray. Alam niyo yung inter na yan, mga mahal kong kapatid, hindi yung pumasok. Ang inter na yan, ang salitang Grego, diyan, ang kahulugan niyan ay to go or to come. Para hindi ka mapunta sa temptation, para hindi ka makaparoon, kinakailangan mong magbantay at manalangin. At ang temptation na nandito sa Gregong salita, yan ay pirasmos. So bibigyan ko ito ng diin, mga kapatid. Nang ibig sabihin ay experiment. So ito, first time kong ituturo ito at dadaanan natin. Pangalawa, attempt. Yan po mababasa mismo sa KJV+, Gregong salita na pirasmos, na ang pinakaunang kahulugan ay experiment. Alam niyo ba kung nakikita ko kasi dito, mga kapatid ko? Pangalawa, attempt. Kadalasan sa mga mananampalataya, malimit mag-experiment at mag-attempt. Experiment kung nga wag munang umattend. They attempted, they experiment. Try ko kayang manligaw ng hindi mananampalataya. Try ko kayang ligawan yon. Try ko kayang mag-Canada. Yan po talaga ang totoong kahulugan ng temptation. Ngayon ko naintindihan. At mas magiging malinaw yung mensahe para sa atin. Di ba? Yung mga alagad, habang ang Panginoon nananalangin ng pagkatindi-tindi na sabi niya, Ama ko, kung maari ang sarong ito ay lumampas. Pero hindi ang ibig ko, Ama, kundi ang ibig mo. 3 beses na nanalangin ng Panginoon na halos tumulo ang kanyang dugo at pawis. Sabi ng kasulatan, pero yung mga alagad sarap ng tulog na walang ginagawa. Isinama sila ng Panginoon sa bundok para tulungan siya.
para palakasin siya, para magkaroon siya ng ka-fellowship kasama sa bundok. Tinawag niya ang mga alagad para makasama niya sa paggawa ng kalooban ng Ama. Pero nakakalungkot yung mga alagad na nandun sa bundok, andun sa simbahan na isinama niya. Natutulog lang na walang ginagawa. Di ba malimit kong ilarawan ang bundok, sumisimbolo ng simbahan? Ang Mount Sinai, simbahan. Ang Mount Moriah, nung panahon na ihandog ni Abraham si Isaac, that is, nagsisimbolo ng house of God, na nang magawang ialay ni Abraham si Isaac, ang Diyos ay nag-provide. Amen. Kaya tinawag ang Panginoong Diyos na Jehovah Jireh sa bundok ng Moriah. Bakit? Pagkaumaga, sabi ng kasulatan, umagang-umaga pa lang, naghanda na si Abraham na pumunta sa bundok. Tandang-tanda ko pa yung pangaral ko niyan, 2012. Yung topic ko, yung title ko, Abraham in the Mount of the Lord. At inilarawan ko yon na ang Mount of the Lord ay ang simbahan. Na pagkaumaga, naghanda si Abraham, bitbit ang kanyang handog, at hindi siya nag-atubiling ialay sa Panginoon ng kanyang anak. At dapat ganun ang mga Kristiyano. Pumupunta sa church na alam ang ginagawa. Kaya lang ang problema sa kwento natin, nung panahon na nanalangin ng ating Panginoon yung tatlong alagad, tulog lang ng tulog. Kaya sabi ng Panginoon, watch and pray, para hindi kayo mapunta. Hindi, yung salitang i-enter sa Grego yan ay to go, hindi kayo mapunta. Hindi nyo magawa, maranasan yung tinatawag na experiment. Attempt. Pag sinabing experiment at attempt, mga mahal kong kapatid, gawin yung isang bagay na walang katiyakan. Alam nyo yung mga mangmang, ito yung madalas mag-experiment. At mag-attempt ng kung ano-ano. Kaya lang, yung pag-experiment nila, pag-attempt nila, ikinapapahamak nila. Kaya para hindi tayo makapasok, para hindi natin matungo at maranasan, mga mahal kong kapatid, ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos na magpapahamak sa atin. Para magkaroon tayo ng kaalaman at pagkakilala sa kalooban ng Diyos at hindi tayo mag-attempt na gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, kinakailangan pala nating magbantay at manalangin. Tingnan niyo po yung order. Watch and pray. Mas nauna po yung watch. Dahil kahit manalangin ka ng manalangin, ayop nga na nanalangin tayo. Ang problema, di na nga tayo nagbabantay, hindi pa tayo nananalangin. Alam niyo po ba ang salitang watch, mga mahal kong kapatid? Kung titingnan niyo sa KJV+, i-share ko lang sa inyo ang bahaging ito. Yan ay salitang Gregorio. Sa KJV, sa Greek word, yung watch, yan ay Gregorio. So, ang ganda pala ng pangalang Gregorio. Kung magkakaanak kayo, pangalanan nyo ng Gregorio. Sapagkat ang ibig sabihin ng Gregorio, laging nagbabantay. Kaya pala, pag sinabing Gregorio, talagang iba yung dating, di ba mga kapatid?
At ang kahulugan ng mga salitang yan, mga mahal kong kapatid, dito sa aking naisulat, sa aking pag-aaral sa iba't ibang pagpapakahulugan. Una, to attend. Napakinggan niyo po ba? To attend. Pangalawa, to learn. Alam niyo po ba sa Israel na mayroong 4 na pagbabantay? Mayroong tinatawag na 4 watches in the nights. At itong mga nagbabantay na ito, mga mahal kong kapatid, itong mga watcher na ito, meron silang pinupuntahan ng mga tower. At doon sila nagbabantay. At tinitingnan nilang maigi ang kapaligiran kung mayroong mga kaaway na paparating. Tama po ba? Alerto sila. Tinitingnan nila ang kapaligiran, nagbabantay sila, they are awake. Sa lahat ng pagbabantay, from evening watch to morning watch, nagbabantay sila, hindi sila natutulog, at mulat ang kanilang mga matang tinitingnan ang kapaligiran. Kinakailangan nilang pumaroon at gawin ang bagay na ito. Kaya ang una, what to do, mga kapatid ko, ilistan nyo. Una, to watch. Magbantay. Yan ay pagiging to awake, be vigilant, be diligent. At ang pinakamababaw na kahulugan na aking nakuha is to attend and to learn. Narinig niyo po ba, mga kapatid ko? To learn. To attend, to learn. At dito sa pagkatuto, para mawala tayo sa pagiging mangmang, kinakailangan mong magbantay, kinakailangan mong umattend, kinakailangan mong matuto, kaya mayroong mga pagtuturo at pangangaral sa church. So may 3 kong inilista dito sa unang ano dapat gawin. Paano nga ba natututo ang isang tao? Listen. Makinig. Yung po ba yung ginagawa natin sa school? Ang tanong, nakikinig ka lang ba? Pangalawa, nagsusulat. Kaya I appreciated those na may mga notes at nakikita ko nagsusulat sa church. Ganyan ako, mga kapatid. At sana ganun din kayo. Kung ano lang yung may sulat nyo, okay na yon. Maganda siguro ito, mag-checking tayo, no? Minsan iniisip ko, magkaroon ng check attendance dito. Pag tinawag yung pangalan, Brother Christian, Amen. Ano meron sa estudyante? May libro. Pakitaas ang mga libro ninyo. Katingnan niyo yung mga bulakbol ng mga estudyante na walang dalang bag, walang dalang libro. Kadalasan yan, baraha, sigarilyo, alak. Mga stupido, mga hangal, mangmang, bobo, kalaban yan ng school. Papasok sa school, may masyarsa na. My goodness. Paano ka matututo? Tama po ba, mga kapatid ko? Nakakatuwa pero totoo. Kung gusto nating matuto, makinig ka. Diba, mga mag-aaral, kinakailangan mong makinig. Kaya yung una natin, watch. Pinababaw natin na to learn, to attend, and to learn. Mag-aral. At sa pag-aaral, kinakailangan, ito, napaka-basic nito. Sa pag-aaral, dapat nakikinig ka. Sa school, pag di ka nakikinig, babatuhin ka ng eraser. Sa palagay nyo sa teacher natin, ang Panginoon, mga kapatid, sa palagay nyo, natutuwa siya na hindi tayo nakikinig? Sa palagay nyo, kayo ang sumagot. Kung ang Panginoon nakaupo ngayon dito, alam naman natin, nakasama natin siya. Tama po ba?
At bawat isa tinitingnan sa atin. Ay, bakante yung upuan na yun. Yung isang yun, kung ano-anong iniisip. Gusto matapos ng gawain. Sarap baduhin ng eraser niyan. Pero salamat ang Panginoon, isang guro din na mabiyaya. Amen. Kaya pinagtitiisan niya tayo. Hallelujah. Kaya sabi dito sa dulat ko, listen. Din, dapat meron kang dalang libro, may dalang kang notebook, kailangan mong magsulat. At pangatlo, kinakailangan mong mag-review. Amen. Si Father Jeremy, pag tinanong ko to, walang sagot eh. title na lang, kakapangaral ko ng kanina. Tinanong ko yung mamayang gabi. Father Jeremy, ano yung nakuha mo sa paksa natin? Ano nga yan? Sukat ha? My goodness! Ako na, pagbasa ko po sa mga notebook ko naman sa phone, tagpo ko, inaanap na sa subject ko dati, kaya sa mga libro ko dati na nag-iibog na pinangbasa ko, pinanghalukay ko. Tapos sabi ko, paano ko mga paksang araw gani? So maski ko lingaw na, pero kumabait ko, nag-refresh ka na ko. Na nabasa ko mga unang panahon, gagayong pa lang ako, mga paksa ko. To learn. That is watching, mga kapatid ko. Ang pagbabantay ay paghahanda, pagiging masikap. So, basic. Kailangan mong makinig, kinakailangan mong magsulat, kinakailangan mong mag-review. Dapat may libro ka. Amen! So, sino sa atin ditong ayaw maging mangmang na walang nalalaman? Basic number 1, mag-aral ka. At saan ka mag-aaral? Sa bahay? Homeschooling? Kadalasan ng mga nag-homeschooling, yung nasusunod sila. Hindi naman masamang mag-homeschool eh. Pero bibihira yung nag-homeschool na talagang, pero pagdating sa pagiging Kristiyano, ayaw ng Diyos ng ganon, mga kapatid ko. So una, kailangan nating magbantay para hindi tayo mag-eksperimento. Actually, yung pangatlo, mga mahal kong kapatid, doon sa salitang temptation, sa Gregong salita na perasmus, ang unang kahulugan niyan, experiment, pangalawa, attempt, pangatlo, trial. Trials. Para hindi ka makapasok sa mga trials. That is temptation. Pag sabi kang temptation, iba yung dating, di ba? Temptation, parang yung mga tukso. Pero sa Grego, yan ay trials. Mga pagsubok, mga problema, na para daw hindi tayo makapunta dyan, makaranas niyan, kinakailangan nating manalangin at magbantay. At ang pang-apat ay proving. Kaya kadalasan sa mga taong hindi talaga nag-aaral, nag-i-experiment, nag-aatim, kadalasan sa ano yan makita? Ipinatawag ng guro, pinatawag ng principal, sinusubok, di ba? Pinuprove na yung bagay na ginagawa mo ay mali. You know, you are putting to proof. Pangalawa tayo, dahil di natin ito matatapos, mga kapatid. Pangalawa, yung pray. Andun na yung pray. Ano ba meron sa panalangin? So, mamadaliin ko na to. Ang oras natin di magpapahintulot. May inilista akong dalawa patungkol sa panalangin, mga kapatid. Ang pangalawa sa what to do, para hindi tayo maging mangmang at manatili sa kamangmangan, manalangin. At meron akong dalawang nilista, ilagay nyo A and B. A, pray to the men of God. Manalangin kayo sa mga lingkod ng Diyos. Sabi niyo, Kuya Ryan, pwede ba yun? Ang salitang prayer sa KGB, dalawang kahulugan, mga kapatid ko. Ang unang panalangin, pwede nating ilarawan ito, basahin natin ang Luke chapter 5 verse 3. Sa Luke chapter 5 verse 3, tingnan niyo po, nanalangin ng Panginoon. Ang pinanalanginan niya ang alagad na si Simon. Sabi sa verse 3, and he entered into one of the ships
which was Simon, yan ay si Pedro, and prayed him that he would thrust out a little from the land. So, kumbaga, kung titingnan natin yung salitang prayed, nanalangin daw ang Panginoon kay Pedro. Tingnan niyo po, di ba? Sa English, the Lord prayed to Simon. Nang sinasabi ng Panginoon na kung maaari ay iusog ni Pedro yung kanyang bangka paalis doon sa lupa. At pagkatapos ang Panginoon ay umupo at nagturo sa mga tao habang andun siya sa bangka. Ang salitang Grego diyan, mga mahal kong kapatid, ay erofao, or di ko alam kung ito ay T or F. Ang nalagay ko dito ay, pakicheck nga sa banda dyan, erotao o eropao? T. So tama, erotao. Na ang kahulugan niyan ay to question, to interrogate, to ask, or to request. So ang pangalawa ay prayer na may dalawa ko pinapakita, na ang una, yung prayer pa lang nandyan ay irutaaw, nang ibig sabihin ay magtanong. Amen. Magtanong, mag-interrogate, at sabi dito, to ask or to request. At ang ginawa ng Panginoon dito, nag-request siya kay Pedro na kung maaari, Pedro, maaari mo bang iusog ng kunti ang bangka mo? Kaya ibig sabihin, ang una para matuto tayong magtanong, kumausap sa mga lingkod ng Panginoon. Andiyan pa ba kayo? So sa madaling salita, talk to the men of God. A. Ang what to do sa pangalawa. What to do, pangalawa, pray. Pero yung una, letter A, paano natin gagawin? Talk to the men of God. Magtanong ka. Mag-interrogate ka. Makipag-usap ka sa lingkod ng Diyos. At pangalawa, pray to God. Yung pinaka-importante, yan na yung punto ng Matthew 26:41. Nasabi ng Panginoon, watch and pray, na kinakailangan ng mga mananampalataya na manalangin sa Diyos. At ang Gregong salita niyan ay iba. May mga Gregong salita na pray, prayer, prayed, na galing sa Gregong salita na prosio kumai. So ang isa ay erutaaw, na kung saan tao, makikausap ka sa tao, magtatanong ka sa tao. At ang pangalawang Gregong salita ng prayed or prayer ay prosio kumai. May apat na kahulugan yan, mga mahal kong kapatid sa English. Nang una, to offer pray to God. At to offers prayer, mag-alay ng panalangin. Then pangalawa, to pray to God personally. Then pangatlo, to supplicate. Pang-apat is to worship. At dyan papasok yung James 1 na binabasa natin kanina. Na ang nagkukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos. Amen. Amen. Yung tila ba talagang wala siyang natututunan? Pag sinabi pong supplication, mga mahal kong kapatid, gagawa ka ng paraan, magmamakaawa ka. Panginoon, paumanhin po, patawad po, Lord, kung talagang hindi ko maintindihan. Panginoon, tulungan mo akong maunawaan. Panginoon, huwag ka nawang magsawa sa pagtuturo sa akin. Panginoon, kung nagiging matigas man ang ulo ko, Lord, sorry. Pero nais kong matuto, Panginoon. Nais kong lumago. That is prayer with supplication. Pamamanhik sa Diyos ng malabis, mga kapatid. Pero kung wala tayong ginagawa, sabi ng kasulatan, sabi ni Santiago, huwag mag-akala o mag-isip ang isang tao na tatanggap ng anuman sa Panginoon kung hindi siya nananalangin na may pananampalataya.
Kasi sino sa atin dito ang nais maging pantas? Manalangin ka sa Diyos. Mag-offer ka ng panalangin sa Kanya. Kung nakikita mo ang sarili mo na hindi ka natutukto, tila ba, hindi mo naiintindihan ang mga bagay na itinuturo, una magtanong ka sa mga lingkod ng Diyos. Mag-interrogate ka. Magtanong ka. Ako alam niyo ba mga kapatid, nung panahon na ako ay young people pa, pag may napakinggan ako, di ako nakakatulog. Ito, isang ano ko to, isang gawain ko na ako mismo sa pangaral ko, pagkatapos yan, Wednesday man yan o Linggo, yung pangaral natin sa church, papakinggan ko yan. Tatapusin ko muna. Baka may nasabi akong mali. Baka mayroon pang dapat idagdag. Ano yung ginagawa ko? Review. Kaya kung nais nating matuto, lumago, makipag-usap tayo sa mga lingkod ng Diyos. Magtanong tayo. Alala ko pa dati, kahit alas 11 ng gabi, madaling araw, nagtitiks ako sa mga lingkod ng Panginoon para lang sagutin yung tanong ko. Sa gawain, pagkatapos ng gawain, lalapitan ko yung lingkod ng Panginoon, tatanungin ko, ano po bang ibig sabihin nyo dito? Eh tayo, walang ganyan mga kapatid ko. Ako pa yung nagtatanong, kumusta? May naintindihan ka ba? Pero yung mga kapatid, wala talagang nagtatanong. Naiintindihan kaya nila o wala silang natututunan? O walang pakialam? Na dumalo lang ng gawain para magpakita sa church. Normal lang na pumunta sa gawain para lang magkaroon ng attendance, pero uuwi naman na walang natutunan. Sayang lang mga kapatid ko. Pangalawa, manalangin tayo sa Diyos, mag-alay tayo ng panalangin sa Kanya. Isang uri ng panalangin na mayroong supplication. Pray with supplication. Na namamanhik ka sa Diyos, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Ayaw ko namang umabsent sa church. Ayaw ko namang makatulog kaya lang, Panginoon, lagi kong inaantok. Ayaw ko naman, Panginoon, kaya bakit ako antukin sa church? Alam ko naman, Panginoon, na hindi talaga, alam kong babagsak ako pag ako nag-church. Pero bakit parang wala lang sa akin na umabsent? Pray with supplication. Manalangin tayo nang merong pamamanhik sa Diyos, mga kapatid ko. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, siya na nagkukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos. Amen. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Pangatlo, tayo magtatapos. Take counsel. Nais kong basahin ang Proverbs 19 verse 30. Proverbs 19:20. Bigyan niyo ako ng ilang sandali at tayo magtatapos, mga kapatid. Hear counsel and receive instruction. So ang receive instruction, pagpapatuloy na sa isang taong nakikinig ng payo, kinakailangan niyang tanggapin kahit ang mga magtuturo kung anong dapat niyang gawin. That thou mayest be wise in thy latter ends. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Alam niyo po ba yung mga mangmang, yung hindi mga natututo, kailan ka nabibigyan ng payo? Kailan kailangan mo ng guidance counselor? Di ba pag si Kuwang ay na-guidance naman? Na-guidance. Di ba? Alam natin yan, very aware tayo sa school na mayroong guidance.
At alam mo kung anong meron kapag nasa guidance ang isang estudyante? Minsan, papatawag pa yung nanay, papatawag yung tatay, at merong pagpapayo. Dito sa pangatlong bahaging ito, mga mahal kong kapatid, napakalinaw sa bahaging ito na may mga Kristiyanong matigas ang ulo, hindi natututo, at alam kong marami sa atin ang ganito. Hindi papahayag ng Diyos ang bagay na ito, hindi ito darating sa puso't isip ko kung alam kong walang mga Kristiyanong ganito. Yung tatlong ito, mga kapatid, watch, pray, and take counsel, ay kailangan natin ito. You need to admit na mahina ka, you need to admit na wala kang natututunan. Magsisi ka. Kaya dito sa pangatlo, ano meron dito? Andito, ang nilalaman nito ay repent. Kapag ipinatawag ka para payuhan, magpakumbaba ka. Repent. Accept the punishment. Amen. Para hindi ka manatiling mangmang, para dumating ang araw na maging pantas ka, kapag pinapayuhan ka, kapag ipinatawag ka, pag kinausap ka, repent. Ibang bagay na yan sa pag-aaral, may dala kang Bible, o may dala kang libro, may dala kang notebook, iba na to. Iba lang to sa pakikipag-usap mo na umihingi ka ng tulong. Itong pangatlo, mabigat ito. Dahil alam ng Diyos na talagang nagkukulang ka, alam ng Diyos na hindi ka natututo, kakausapin ka niya. Kakausapin ka ng lingkod ng Diyos, advisean ka, then repent. Tanggapin mo na nagkamali ka, tanggapin mo hindi ka natututo. Huwag ka nang magmataas, huwag ka nang lumaban pa. Then receive your punishment. Buti nga dito, wala pang mga nadidisfellowship. Receive your punishment. Tanggapin mong nagkamali ka. At pangatlo, dito sa pangatlo, di ba yung una, repent, then accept your punishment. Yung pangatlo sa pangatlo, para ang maging wakas mo, ang maging dulo mo, ay pagiging pantas, nobya ni Kristo, natatanggap ng corona, try to do number 1 and number 2. Amen. Amen. Ano yung number 1? Watch. Mag-aral. May dalang libro. Makinig. Magsulat. At mag-review. Yung pangalawa, makipag-usap sa mga lingkod ng Panginoon at makipag-usap sa Diyos. Proverbs 12:15. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Basahin natin ang Proverbs 12:15. Sabi sa Proverbs 12:15, the way of a fool is right in his own eyes. So hindi niya magagawa ang number 1, number 2, at number 3. The way of a fool is right in his own eyes. Hindi yan makikinig. Hindi niya pipiliin na yung what to do, yung number 1, watch, number 2, pray, number 3, take counsel. Hindi yan makikinig. Pero kung ang isang tao na mangmang ay nakatalagang maging pantas, but he that hearkens unto counsel is wise. At ang ginagawa ng inyong lingkod, inyong kapatid na si Brother Ryan ngayon, mga kapatid ko, nagtuturo at nagpapayo sa inyo. At dalangin ko na nandito kayo sa ikalawang bahagi. But he that hearkeneth unto counsel is wise. Amen. So sino dito ang nakikinig? Mga kapatid ko, wag nawa kayong masasaktan. Nais kong maging realidad ang pangaral sa umagang ito, kung anong kalagayan natin. Nalulungkot ako sa mga panahong ito, na kung kailan nalalapit ang pagdating ng Panginoon, ay tila nagiging light, magaan ang pagtrato natin sa salita ng Diyos at sa kanyang kalooban. So take the counsel of God sa araw na ito, repent,
Humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa mga pagkukulang natin. Manalangin tayo ng may pamamanhik. Pag uwi nyo sa inyong mga bahay, kausapin nyo ang Panginoon. Naway kanya tayong tulungan, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras na ito. Isang maikling panalangin na lamang aking iaalay, mga kapatid. O aming dakilang Diyos, salamat sa mensahe mo sa amin sa araw na ito. Nagawa ko po ang maliit na bahagi na yung ipinapagawa, na yung itinalang gawin, talaga kong gawin sa araw na ito. Ginawa ko po sa abot ng aking makakaya ang dapat kong gawin. Kung nagkulang man ang iyong lingkod o naglabis, ikaw nawa ang magpuno at magsaayos ng higit pa, Panginoon, sa bagay na ito naming napakinggan. Dalangin ko ng mga salitang ito, ang mensahe sa araw na ito, ay ilagay mo po sa kaibuturan ng aming mga puso at kaisipan. Naway tumimo ito, Panginoon, at pahalagahan po ng bawat isa amin. Lord, alam ko na marami kaming kakulangan. Gaya ng sinabi ni Santiago, na kung ang sino man ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa iyo. And truly, Lord God, alam ko sa aking sarili at sa aking mga kapatid na marami kaming kakulangan, Panginoon. Tulungan mo nawa ang bawat isa. Abutin mo nawa po, Panginoong Diyos, ang bawat isa. At patuloy na ipahayag mo po, O Lord God, ang iyong mga salita. Tulungan mo po ang bawat isa amin. Panginoon, huwag ka nawang magsawa sa mga kapatid na nakikita mo sa kalagayan ng tila po ba nagiging pabaya, magiging mangmang. Ikaw nawa, Lord, ang patuloy na magturo at magpahayag sa kanila, sa bawat isa amin. At hayaan na sa mga huling araw na ito, masumpungan po ang bawat isa ng mga pantas. Hallelujah. May pagkakilala sa iyong sakdal na kalooban at may kagalakan na gawin ang mga bagay na ito. Na anupat sa mga huling araw na ito, Panginoong Diyos, ay tanggapin namin ang putong ng buhay at makakasama ka namin maghahari sa panahon na iyong inakda o itinakda at inukol sa mga panahong darating. Lord, maraming salamat. Sa iyo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat. Kahit man po ang aking mga kapatid, ang iyong mga hirang sa dakong ito. Sa iyo ko po sila ipinagkakatiwala at ang gawain, Panginoon, sa dakong ito. Aming dalangin ito, Samo, at ipinagkakatiwala sa iyo lamang at hinihiling sa iyo pong dakila at banal na pangalan. It is only the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Awitin natin ang isang awit, mga kapatid, at tayo magtatapos. Awitin natin muna yung awit na tawagan ko yung mga musicians natin. I know the Lord will make a way. Hindi ito masayang awit, pero tapusin natin ang gawain sa awit na ito. Awitin natin yan. Sa kalawang pagkakataon, makakamayan tayo. So see you on Sunday sa ating joint fellowship at sa meeting natin kalimutan sa mga elders. Hallelujah. I know the Lord will make a way. I know the Lord will make a way for me. Amen. I know the Lord will make a way for me. And if I live a holy hand, shine the rock and
Awitin natin, I know the Lord will answer all my prayer. Amen. I know the Lord. Yes, Lord. Amen. My prayer. Hear us, O Lord. I know the Lord will answer all my prayer. And if I need a holy hand, shine the road, help us, Lord, in the right. Amen. I know the Lord will answer all. God bless you. Pakinggan nawa ng Panginoon ang inyong mga dalangin, mga kapatid, at ang ating mga dalangin. Kamayan ninyo ang bawat isa. I know the Lord, my Lord, our Lord, will answer all your prayers in my prayer. Amen. Pakinggan nawa ng Panginoon ang ating mga dalangin. Pray unto the Lord. I know the Lord will answer all my prayers. Hear us, O Lord, and if I need, and help us to live a holy life, Lord God. Help us to do the right things in our lives, Lord. Amen. Hallelujah. I know the Lord will answer